Welcome to News 5 Everywhere. Bangon na sa happy morning. Habang nag-iinspeksyon naman ng mga tauhan ng NCRPO para sa SONA, may iba pang tumawag sa pansin nila. Yan ang mga, sabihin natin, dugyot daw na pulis. Kahapon nga, nakita ni bagong NCRPO Chief Marcelo Garbo ang isang grupo ng mga pulis sa Station 7. Parang FPJ daw kasi ang gupit ng mga ito sa patilya. Ha? Ang isang bagitong pulis nasibak pa dahil sa kanyang balbas o goatee. Maghihigpit daw na ipatutupad ang tamang bihis at kilos ng mga pulis. Bahagi raw ito ng pagpapaganda ng imahe at reforma sa pulisya. At kaugnay po niyan, makakasama natin live mula sa Camp Bagong Diwas sa Taguig si NCRPO Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr. Good morning, sir! Good morning, Paulo, at sa ating mga televiewer. Opo, so congratulations po sa inyong pagtalaga dyan bilang NCRPO Chief. No? Pero una sa lahat, ilang araw pa lang kayo nga dyan, kamusta naman po so far? Okay naman, Paulo. Sa kasalukuyan, tayo po ay busy sa pagpa-prepare at pag-i-inspect regarding our security preparation sa SONA ng ating presidente. Opo, pag-usapan natin yan mamaya, no? Pero bagong lahat, mukhang naging mainit agad ang mata ninyo sa mga sabihin nating madudungis ng mga pulis. No? Ano po bang required na haircut o grooming para sa mga lalaki at babaeng pulis? Ito pong ginagawa po natin ay direktiba ng ating mahal na Chief PNP, Director General Purisima. Ito ang una niyang direktiba sa akin pag-assume ko ng bilang Regional Director ng NCRPO na ipatupad ang tamang bihis, lalong-lalo na ang proper decorum at posture ng kapulisan. Alam po ng ating pong mga kapulisan ito dahil po sila ay lahat nag-undergo ng training at siguro po nakakalimutan lang nila dahil po sa ating mga dami ng trabaho. Kaya po kailangan nananawagan po ako sa ating mga ground commanders, sa ating mga district directors na continuously supervise their people regarding this program. Ang sinasabi kasi ng ibang mga tao, hindi naman daw sundalo ang mga pulis o hindi naman dapat masyadong stiff o sobrang disiplinado daw ang mga pulis. Ano pong opinion nyo dyan? Totoo po yan. Ang pulis ay kailangan po amiable, kailangan po friendly. But then again, kailangan po, meron po kaming programa na tamang bihis. Alam po nila ang tamang uniforme sa araw-araw na gawain. At kailangan po, ang appearance po nila ay maayos din. Ano po ba yung mga bawal na gawin ng mga kapatid nating police in public? Unang-una po, when they are on duty, mandato ko po na lahat ng kapulisan dapat po nakasambalilo o nakasombrero. Okay. Lalo-lalo na pag sila ay nasa field. Pangalawa po, dapat po pag sila ay duty, kailangan po maayos ang kanilang posture. Okay. Wala po silang ginagawa, kundi minamatyagan ang kanilang paligid. At bawal po ang iba-ibang kilos na magbibigay ng ibang impression sa ating mga publiko. Ang pagyoyosi po? Ang pangalawa po, yung proper decorum. Yung pagsagot ng po at opo at pagiging matulungin sa mga nangangailangan ng tulong. Yung pagyoyosi po, bawal din po ba yun? Definitely, bawal po. Especially when the police are in public and performing their routine duties. At syempre, ang pag-inom ay hindi na tinatanong yan. Yes po. At pati yung pagsusugal, syempre. Opo, totoo po yan. Meron po tayo mga direktiba dyan at SOP na pinalaganap dyan. Do we encourage the public kung may makita po sila mga kapatid nating pulis na halimbawa nakalimutan nila itong mga patakaran na i-report itong mga kapatid nating pulis? Yes, Paulo. Yan ang kailangan po natin. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan sa sambayanan, lalong-lalo na sa mga residente ng Metro Manila na makilahok po dito sa programang ito. Ang kapulisan po ay kapulisan ng sambayanan. Kung maayos po ang ating kapulisan, maayos din po ang Metro Manila. Yung timbang naman po, no? Nakikita po natin, siyempre, kapag pinapakita natin sa telebisyon nila mga kapatid natin pulis, medyo sabihin natin healthy masyado. Yes, Paulo, isang aspeto rin to. Kaya nga binigyan ko ng direktiba ang aking staff na pag-aralan ito. Actually, ito ay rehas na. Dati nang naming ginagawa ito, siguro pag-aaralan na lang, we have to review and assess once again our program on this matter.
Aha, so dapat itsura din nila fit na rin, no? Dahil paano naman sila hahabol sa mga kawatan kung hindi sila makatakbo ng tama? Yes, Paulo, kailangan nito. Po, ano po yung parusa sa mga mahuling mga pasaway? Matatanggal po ba agad sila sa serbisyo? I-relieve ba sila? Pinag-aaralan natin itong mabuti, Paulo. Initially, I have caused the relief of the persons na nahuli natin na hindi kanais-nais sa kanilang appearance and posture. At sinabihan ko ang aking mga staff na mag-aral o gumawa ng isang programa na pag nandito sila, ay sila i-account at they will be undergoing orientation courses. Opo. Balikan naman natin yung tungkol sa SONA po. Kamusta naman pong seguridad sa SONA? Handa na po ba ang lahat? We are 100% ready as of now, Paulo, but we are continuously making adjustments based on informations being gathered. At continuous po ang ating coordination sa iba-iba't ang ahensya at sa mga realista. So sa puntong ito, hanggang saan po ba pwede umabot itong mga realista nating kapatid? Traditionally, sa tagal ng ating mga engagement sa mga realista, sila po ay umaabot po sa Eber-Gotesco. Opo. Pero ano yung sinasabi nila na baka hanggang sa City Hall lang? Ipapatupad po ba yon o is that impractical? Yan nga po ang pinalabas na order ng government ng Quezon City. At sabi ko nga po kahapon, open po ang lines ko sa mga realista at dapat kung gusto po nila, pwede po namin pag-usapan ito. So nakatakda ang pag-uusap ninyo ngayong araw po ba yan? Yes, sir. Hinihintay po natin ang kanilang mga tawag po. At tiyak yan na kinausap yung mga hanay po ninyo para maximum tolerance ang ipapatupad sa araw ng SONA. Definitely, Paulo. We will exercise maximum tolerance and all our actions will be within the police operational procedures. Huli na lang po, meron po ba kayong mensahe sa mga realista na maaaring makasagupan ninyo sa Monday po? Ang mensahe ko lang po sa mga realista, sumunod lang po sa batas. Kami pong kapulisan will just be there to secure the place and ang aming tungkulin ay to maintain peace and order. Alright, Chief Superintendent Marcelo Garbo Jr., maraming salamat po. God bless. Maraming salamat, Paulo. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.